nga ba ang posibleng mangyari kung pabagsakin ng United States ang eroplanong sinasakyan ni Russian President Vladimir Putin? Alamin natin kung gaano katindi ang resulta nito. Isa sa direktang sagot dito ay magiging isang napakalaking krisis sa buong mundo kung sakaling mangyari man. Ayon sa United Nations Charter, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng puwersa laban sa soberanya at kalayaan ng isang bansa. Kaya't malinaw na magiging paglabag ito sa international na batas. At kung sakaling pabagsakin ng fighter jets ng Amerika ang eroplanong sinasakyan ng Russian President Vladimir Putin, malinaw na ito ay magiging isang paglabag sa international na batas at isang direktang deklarasyon ng digmaan. At ang isa nga sa nakakatakot dito ay ang retalyasyon. Tiyak na Russia mismo ang unang re-resback sa pamamagitan ng matitinding military at cyber retaliation laban sa Amerika. Samantalang ang Belarus naman at ilang miyembro ng CSTO ay maring magbigay din ng politikal at limitadong suporta bilang alyado. Ang China naman ay malamang na magbibigay din ng matinding diplomatikong proteksyon at propaganda. Ngunit iiwas sila sa direktang gyera. Habang ang mga bansa gaya ng Iran at North Korea ay posibleng gumamit ng proxy o covert support. At alam mo ba na kung sakaling si President Putin mismo ang tatargetin, malinaw itong ituturing na isang deklarasyon ng digmaan at isang direktang tangkang pagpaslang sa isang pinuno ng isang estado. Nakasad kasi sa nuclear doctrine ng Russia noong 2020 na maaari silang gumamit ng sandatang nuklear kung ang isang pag-atake ay banta sa kaligtasan ng kanilang bansa. Ang pagkawala ng kanilang pangulo dahil sa ganitong klase ng opensiba ay tiyak na may ituturing nilang ganong sitwasyon na maaaring magbunsod ng isang nuclear escalation. At bukod dito, walang anumang legal na batayan ang Amerika upang gawin ang hakbang na ito. Kahit nung pinakamainit na bahagi ng Cold War ay hindi kailanman direktang tinarget ng United States o ng Soviet Union ang mga pinuno ng isa't isa. Ang eroplano na ginagamit ni President Putin na tinatawag din na Rossiya 1, which is katumbas ng Air Force One ng United States, ay may mga karga o dalang mga advanced defense system at electronic countermeasures upang maprotektahan laban sa mga ganitong klase ng banta. Kaya't mas mahirap itong pabagsakin. Ngunit, higit sa lahat, ang magiging epekto nito ay napakatindi. Maring mahila ang buong NATO sa direktang labanan, bumagsak ang pandaigdigang ekonomiya, at mabubunyag din ang kahinaan ng mga pandaigdigang institusyon tulad ng United Nations. Ang pagpapabagsak sa eroplano ni President Putin ay hindi lamang labag sa batas internasyonal, kundi halos tiyak na magiging mitsa ng isang malawakang digmaan na may pandaigdigang epekto. Sa madaling salita, ang pagpapabagsak sa eroplano na sasakyan ni Putin ay isang desisyong magdudulot ng napakalaking gulo sa buong mundo. Hindi lang ito simpleng pag-atake, kundi potensyal na mag-udyok ng malawakang pagsakmal at posibleng magtulak sa atin papunta sa isang bagong pandaigdigang digmaan.